Hello, good day everyone. Welcome to my YouTube channel, Pinoy Mavericks. This is J2 at ngayon mag-setup tayo ng COC2 ng Computer System Servicing NC2 o yung tinatawag natin na Setup Computer Networks. At bago tayo magsimula, dapat meron na tayo nakahandang IP address katulad nito. So kung mapapansin niyo, meron tayong 5 IP address na naka-assign sa 5 device. Makikita nyo, meron tayong router, may access point, may server, may client, tsaka meron pa tayong isang client na wireless. At ito naman yung ating diagram. Lahat ng device ay nakakonekta gamit ang RJ45 o katulad nito. Maliban lang sa ating wireless laptop kasi siya ay naka-wireless. Sisimulan natin ang COC2 sa pag-reset ng ating router, which is this one. Okay, pero bago nating i-reset yan, kailangan munang i-disconnect natin or tanggalin yung access point para hindi magkaroon ng conflict sa router. So through RJ45, pwede natin siyang bunutin banda rito sa ating switch or pwede rin natin siyang tanggalin dito sa likod mismo ng wireless access point. Sa likod ng ating router, dun yung makikita yung reset hole. Okay, may parang butas sa likod na kailangan mong pasukan ng karayom or anything that could fit inside para ma-reset natin. Pero may mga model naman na parang push button na lang, so mas madali siyang i-reset. Pero make sure na pag i-reset natin ang router, kailangan naka-power on pa rin siya. Ito naman yung sample sticker na makikita natin sa mismong ilalim ng router. So dito nyo makikita yung default settings. Merong IP address, merong username, tsaka password para ma-access natin yung settings ng router. So again, ang pag-reset is depende sa model. So itong model na to is parang butas. So you have to get anything that could fit inside and then you press and hold for about 10 to 15 seconds and then you release. So tandaan nyo mamaya, pag nag-IP config tayo, kailangan lumabas dito yung default na IP address na nakalagay dito sa sticker. So after nating i-reset yung router, i-check natin kung talaga bang na-reset na yung router. So punta muna tayo sa server PC, type natin yung CMD, okay, tapos IP config, and then enter. So yan, makikita natin yung default gateway natin 192.168.0.1. So ibig sabihin nun, success yung ating pag-reset ng router. At ang susunod naman natin gagawin is kailangan na natin ma-access yung settings ng router. So unang-una, bukas lang tayo ng browser. Type natin yung default gateway 192.168.0.1 and then enter. So maglo-load lang siya ng konti tapos ito na yung lalabas. Ayon sa sticker kanina, yung password ay admin. So type lang natin yung password and then log in. So pagka-login natin, close lang muna natin to. Punta lang tayo sa Advanced. From Advanced, sa kalawang bahagi, i-click lang natin or hanapin muna yung LAN or LAN. And then from LAN, dito banda, dito ngayon tayo mag-a-assign ng IP address. So babaguhin na natin yung IP address ng router natin. So ayon sa hinanda nating IP address, ang nakalagay doon is 192.168.100.1. So pag naka-ready na yan, i-click lang natin yung save para ma-save natin. Click on OK. Ayan, so makikita nyo, nakasave na yung IP address na inassign natin. Pagkatapos natin ma-save, pupunta naman tayo sa DHCP. So babalik tayo sa kaliwang part, hahanapin lang natin yung DHCP server.
Ayan. So, kung makikita natin, currently, naka-disable na siya or naka-uncheck na. Pero normally, pag-access natin, may check yan. And kailangan natin i-uncheck to because pagdating natin sa COC3, kailangan lang kasi meron lang isang source ng DHCP which is yung ating server PC. At pagdating naman sa access point, ulitin lang natin yung proseso. Pero for now, let's assume na na-reset na natin yung access point. So, manghihingi din siya ng username at password. So, kapareho ng router, admin lang din, kadalasan. Okay, so pwede nyo i-save, pwede naman ding wag na muna. So, sa wireless access point, pupunta lang muna tayo unang-una dito sa administration. From administration, hahanapin uli natin yung LAN. So, ayon sa ating IP address, ang ating access point is 192.168.100.2. Ayan. Tapos, click on OK lang para ma-save natin. And then, OK. Antayin natin mag-save. At ayan, na-save na natin yung ating IP address for our access point. Pagkatapos nito, pupunta ngayon tayo sa wireless settings. Sa wireless settings, kailangan lang nating palitan yung network name. And then, security mode, pwede naman nating iselect lang yung una. And then, gawa lang tayo. Para maging secured yung ating wireless access point. Tapos, okay lang. And then, kailangan uli nating i-disconnect or i-disable yung DHCP. Ayan. So, ito makikita nyo may check. Tanggalin natin yung check. And then, i-okay uli natin. At ganoon lang po kabilis ang mag-configure ng access point. So, sa ngayon, okay na yung ating router at okay na rin yung ating access point. At ang isusunod naman natin is yung pag-configure ng ating server. Okay, so sa ating server naman, unang-una, click lang muna natin yung sa may search and then punta tayo ng control panel. And then enter. So from control panel, hanapin lang natin yung network and internet. And then click natin yung network and sharing center. Tapos i-click natin yung change adapter settings. So makikita natin yung network connections natin. Right click lang and then properties. And then hanapin nyo lang dito yung TCP/IP IPv4. So pwede nyo namang i-double click or pwedeng isang click lang tapos click lang natin yung properties. So ito makikita natin. So from this page, click lang muna natin yung use the following IP address. At i-type natin yung inassign nating IP address sa ating server. 192.168.100.3. Then click lang natin yung subnet mask which is mag-auto-populate lang siya. And then default gateway kung ano yung IP address ng router natin. 192.168.100.1. Tapos sa preferred DNS server, ilalagay lang natin yung IP address ng ating server. 192.168.100.3. And then click on OK.
and then close. At ganun lang po kabilis ang pag-configure ng ating server. Susunod naman is pupunta ngayon tayo ng firewall. Search natin muna yung firewall. And then hanapin lang natin yung check firewall status. Now, depende sa ating assessor kung papayagan ba nila tayong magpatay ng firewall or hindi. Pag pumayag sila, then patayin lang natin yung firewall. Pero kung hindi man sila papayag, ang gagawin natin is i-click lang natin yung allow an app or feature dito banda. And then, hanapin lang natin dito yung file and printer sharing. Click natin yon. At i-click din yung private tsaka public. And then, hanapin din natin yung network discovery. And then click on OK. So sa ganung paraan, pwede na nating mapping mamaya yung ating server nang hindi pinapatay yung firewall. At gawin lang natin siya sa client 1 and client 2. And then, yung client 1 naman natin, ang i-configure natin. So, same thing, balik lang tayo sa control panel. And then, network and internet. Network and sharing center. And then, change adapter settings. Right-click, properties. And then, TCP IPv4 ulit. And then use the following IP, then lagyan natin yung naka-assign na IP para sa ating client 1. 192.168.100.4. Then subnet mask. And then yung IP uli ng ating router. Yan. Then pagkatapos, click on OK. And then OK ulit. At tapos na siya. So, ganun lang kabilis ang mag-configure ng client 1. At ngayon naman, magka-configure tayo ng ating wireless laptop. So, same thing ulit. Control panel. Enter. Network and internet. Network and sharing center. And then change adapter settings. So makikita natin, meron tayong tatlong network connection. So since wireless yung ginagawa natin, dito tayo sa wireless. Right click. Properties. Same thing. And then yung IP na naka-assign sa ating wireless or client number 2. Then, yung IP uli ng ating router. And then, prefer DNS server, yung IP ng ating server. And then, okay lang natin. At doon natatapos ang pag-configure natin sa router, access point, server, client 1, tsaka client 2, which is yung wireless. Now, isusunod naman natin yung pag-ping ng 5 device just for us to make sure na meron ng communication sa kanilang lahat. So ngayon, magpiping na tayo ng mga device sa network natin. So punta lang tayo ng CMD or command prompt. Unahin natin i-ping yung ating router. So from the command prompt, type lang natin yung ping or PING space and then yung IP address na kukontakin natin.
unahin natin yung router. So 192.168.100.1 and then press enter. So ayan, makikita ninyo walang problema. So merong communication sa router. Susunod naman natin yung access point. So type lang natin yung IP access point, which is ping ulit tayo 192.168.100.2 and then enter ulit. So makikita nyo meron din communication sa ating access point. Now susunod naman natin yung ating server. Ping ulit 192.168.100.3 and then enter ulit. Ayan, may communication ulit tayo sa ating server. Now, sunod naman natin yung client natin na client 1. Ping 192.168.100.4 enter. So okay din yung ating client natin, may communication tayo. Now, i-ping na natin yung huli nating device, which is yung wireless. Ping ulit tayo 192.168.100.5. So ayan, meron din communication. So dito nagtatapos yung ating COC2. Okay? Just make sure lang na yung sa firewall is magagawa natin sa server, sa client 1, tsaka sa client 2. And yung sa pag-reset ng router, same thing lang din po pag sa access point na. Although, babaguhin lang natin sa access point din yung wireless name at saka yung security para maging secured yung ating Wi-Fi connection. Hanggang sa muli and take care!